may personal ko pong karanasan, pero naniniwala ako na si Lord gusto niya rin pong i-share sa bawat isa. So, ang word po na to, hindi lang po para sa akin, hindi ko po para i-gatekeep o para sarilihin o solohin ang salita ng Lord, pero gusto niya pong marinig po nating lahat ito. Amen? So, sino po ang ready na po dyan? Magsabi ng I am ready. So, ano po ba ang wilderness season? Again, ano po ang ibig sabihin ng wilderness? So, ito po ay place of testing, ito po ay place of transformation, and place of encounter with God. So, ang ibig sabihin po, ito po yung panahon ng buhay natin na tinatanong natin, Lord, nasaan ka? Lord, ano ang nangyayari? Lord, hindi ko maintindihan. Lord, bakit ganito? What is happening in my life? So makikita natin na talagang mahirap po na lugar ang wilderness. Sino po dito ang mga naging OFW na sa Middle East? Si Ate Ana, alam niyo po yan? Yung mga nakapunta na sa desierto, alam po nila na ang desierto ay mainit, maalikabok, walang tubig, walang pagkain, na walang balon sa wilderness. Wala po kayong makikitang puno sa wilderness. Kung meron man siguro, sige bilangin po natin, siguro isa or dalawa. Pero karamihan po sa wilderness ay wala po. As in, tuyot, dry. It is a place of testing. Ganon din po sa ating mga buhay. But, here's the good news. Ito naman pong wilderness na sinasabi, dito po natin na i-encounter ang Panginoon. So, ang wilderness po sa Hebrew ay ang salitang midbar, na ang ibig sabihin po ng midbar, lagay niyo po sa meeting chat natin ang word na midbar. What it means is desert, wilderness, or uninhabited land. Disyerto, sa madaling salita. And ang root word po ng midbar ay ang word na dabar. No, midbar, dabar. And it means to speak. So ang deeper idea po ng wilderness is that it is a place where God speaks. Ito po ang lugar kung saan po nangungusap ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. And so, tatlong bagay po ang makikita natin sa wilderness. Sino po nakakaranas dito ng wilderness? Pagtaas nga po kayo ng kamay. Sino pong nakakalanas ng wilderness dito? Ay, sa Ate Jen. No, sino pa po? Ako po, tataas ko po yung kamay ko. Ako po. Yes, si Ate Tita Sheena nakakaranas sa wilderness. At marami po po. Alam ko po lahat po tayo nakakaranas sa wilderness. So, si Ate Ana nagtaas din po ng kamay. So, sa madaling salita, lahat po tayo, whether we like it or not, nakakaranas po talaga tayo ng mga ganitong bagay. Problema, challenges, trials, name it. No, ano man po pinagdadaanan nyo, wilderness. Amen. Kasama po natin ang Lord. Number 1, wilderness is a place of testing. Nako, pag sinabing testing, nako, dyan na po tayo magkakatalo, no? Pag sinabing may pagsubok, dyan na magkakaalaman, no? So sabi po sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, ito po yung panahon na ang mga Israelita ay tinanggal ng Panginoon sa Ehipto, sa Egypt, papunta po sa promised land. Pero bago po nila marating yung promised land or answered prayer ng Panginoon, bago sila dalhin ng Lord po doon, sila ay dumaan muna sa disyerto. At according po sa napag-aralan ko po, no, it's supposed to be, siguro makakarating po sila sa promised land ng ilang araw lang or ilang linggo. Pero bakit umabot po sila ng 40 years? Amen. Bakit po nagpaikot-ikot sila sa disyerto? Kasi hindi po nila napasa yung test. So, wilderness is a place of testing. So, sabi po dito, remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey His commands. So, sabi po ng Panginoon, kaya po ang mga Israelita ay nasa wilderness dahil para daw po sila ay masubok kung totoo po ang kanilang character, to prove their character, at kung sila po ay susunod sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Exodus, no, hindi ko na po babasahin yung buong
talata dito sa Exodus. Pero nung sila po ang mga Israelita ay nag-complain sa Panginoon, sabi nila, anong iinumin namin? E di syerto nga po no, nandun sila sa desert, mainit, tagtuyot. So sila po ay nag-complain ngayon kay Moses. At ito po ang sabi ng Panginoon sa kanila. Sabi ni Lord kay Moses, nagbigay po siya ng instruction na itapon daw po ang wood o kahoy sa tubig na mapait. At ang lugar po na yun ay tinawag nilang Mara dahil po ang ibig sabihin po ng salitang Mara ay bitter or mapait. Amen. So huwag niyo pong pangalanan ng Mara ang mga anak niyo. Amen. Dahil po bitter ang ibig sabihin niya. So ang nangyari, nakainom po sila ng tubig. No? Napansin niyo po ba yung katapatan ni Lord sa kanila? Sabi po dito, it was there at Mara that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to Him. Alam niyo po yung mga Israelita, matitigas po ang ulo, no? Para pong tayo minsan. Ako po, personally, matigas po ang ulo, hindi nakikinig kay Lord. Pero sila po kahit ano pong complain nila sa Panginoon, naging tapat pa rin po si Lord sa kanila. Nag-provide ang Panginoon sa kanila supernaturally. Si Lord ay naging tapat, nag-provide ng pagkain, nag-provide ng tubig, nag-provide ng mai-stayan. Amen? So, pasalamatan po natin si Lord sa kanyang katapatan sa buhay po natin. Kaya pala Mara ang pangalan ni Judy Ann sa Mara Clara. Hehe, char. Meron po yung Mara Clara na napalabas. Si Judy Ann po ba yun? Akala ko po si Julia Barreto. Ay, hindi, Julia Montes po ba yun? Hindi ko po sure kasi Julia Montes yun tsaka si Catherine Bernardo, no? Yung sa Mara Clara. Yung new version po yun. Ito po yung dating version, si Judy Ann. Amen. Hindi ko na po alam yung pinakaunang Mara Clara. So, ayun po. Huwag niyo po pangalanan ng Mara yung anak po ninyo kasi ibig sabihin po nun ay bitter. Anyways, saan na po tayo? So si Lord, tines po ang mga Israelita sa wilderness, sa ilang, sa desierto. Wilderness is a place of testing. At alam niyo po ba ang ating Panginoong Jesus ay dumaan sa wilderness. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. For 40 days and 40 nights, He fasted and became very hungry. So, bago po mangyari ang mga malalaking bagay o mga events sa Bible, meron pong wilderness season. Bago po pumunta ang mga Israelita sa Promised Land, meron pong wilderness. Bago po ang Panginoong Jesus ay nagpagaling na may sakit, nagpabuhay ng patay, nagpagaling ng may bulag lahat, may ketong. Ano pong nangyari? Nagpalayas ng demonyo si Lord. Before po niya ginawa ang kanyang public ministry, siya ay dumaan sa ilang o sa disyerto. The Lord Jesus Himself went through the wilderness. So, ang tanong ko po sa atin, sino ba naman po tayo para hindi dumaan sa wilderness? Si Lord nga po, no? Yung ating example. Si Lord Jesus po ay nakaranas ng wilderness. So, 40 days and 40 nights, nagutom po siya. Siya po ay nag-fasting. Ano pong nangyari? Hindi lang po siya nag-fasting. Tayo nga po, magpa-fasting tayo ng 3 araw. Hirap na hirap po tayo. Pero si Lord Jesus, 40 days at 40 nights. At hindi lang po yun, natempa po siya ng kaaway. So, even Jesus went through it. So, tayo po ay nasa training season, no? Lagyan niyo po sa comment section, you are in training. At ang kinaibahan po ni Lord Jesus sa mga Israelita, napasa niya po yung test. So ilagay niyo po sa comment section, pass the test. Ipasa po natin ang wilderness. Si Lord, na-tempt na siya. Sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, itapon mo yung sarili mo. Sasagipin ka ng mga anghel. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sambahin mo ako. Ibibigay ko sa'yo lahat ng kayamanan, lahat ng fame, lahat. No? Dito sa mundo. Sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, di ba? Gawin mong tinapay ang mga bato.
Pero si Lord po ba ay nagpatinag? Hindi po, kasi alam niya kung sino siya. He knows his identity. So napasa niya yung testing. Amen? Praise God. At tayo rin po, no, pag dumadaan tayo ng wilderness ng temptation, tayo po ay sana mapasa po natin ito. Being in the wilderness is not a sign that God has left you. In fact, mga ate at kuya, it is a sign that God is leading us. Hindi po ibig sabihin iniwanan po tayo ng Panginoon pag tayo dumadaan ng pagsubok. Lord, iniwan mo na ba kami? Iniwan mo na ba ako? Nagkasakit ako, Lord, iniwan mo na ako. Lord, nag-break kami, iniwan mo na ako. No? Nagkasakit yung pamilya, iniwan mo na kami. Hindi po. Si Lord, hindi niya po tayo iniwan. Nung tayo po'y dumaan sa pagsubok. It is a sign that God is leading us. So, lagay niyo po sa meeting chat, God is leading me. So, if our life feels messy, something must be wrong kapag may pinagdadaanan. May mali sa buhay ko. Bakit? Bakit nagkakanda? Ayaw ko po sabihin yung word, no? Bakit naggaganto ang buhay namin? Nagsimula nung naglingkod kami kay Lord, bakit mas sumirap ang buhay namin? Bakit ganito, Lord? Unfair. Pero alam niyo po mga Israelita, God led them in the wilderness. And the same God that blesses us, kapag ang Panginoon pinagpala po tayo, siya rin po ay nililid po tayo sa mga hard seasons sa buhay natin. Pag ang Lord, siya ang nagbukas ng pinto, minsan inaalaw ng Lord na tayo dumaan sa waiting season. Sino po bang ditong gustong maghintay? Wala pong gusto maghintay. Wala po sa atin ang gusto maghintay kahit sa pila eh. No? Pumila ka sa Jollibee, sa Mang Inasal. No? Nakakainis pag mahaba yung pila. So wala po sa atin gusto na sa waiting season. Pero si Lord, inaalaw po mangyari sa atin yan. Na tayo ay nasa waiting season, nasa closed doors, para po tayo ay mahubog. Ano po bang wilderness po sa buhay natin ngayon? Sige po, tatanungin ko po kayo, ikaw, ate, ikaw at kuya, sino man po tayo, no? Pastor, pastora, kahit sino po tayo dito, walang edad, no? Ano po ba ang wilderness po na nararanasan natin? So, kayo na lang po yung personal na sumagot. Minsan, hindi natin alam ang gagawin sa buhay natin, not knowing what to do with our life. Lord, what's next? Paano na? Ano na? Saan mo na kami pupulutin, Lord? Minsan, we lose relationships. Minsan, nagsastruggle po tayo sa ating identity. Lord, sino ba ako? Ano bang ginagawa ko, Lord? Ano bang gagawin mo sa buhay namin? Bakit ganito? Bakit ganyan, no? Minsan, feeling spiritually dry. Lord, tinatamad akong maglingkod. Lord, parang wala namang nangyayari. Bakit naman ganito? No, simula nung naglingkod ako sa'yo, mas lalong humirap yung buhay namin. Mas lalong, Lord, bakit? Diba? Just because it's hard doesn't mean it's wrong. Amen? Hindi po ibig sabihin na mahirap, may mali. Gets niyo po ba ako? Amen? Nakaka-relate po ba tayo lahat? Hindi po ibig sabihin may mali po sa atin. Ibig sabihin lang po, it is a sign that God is leading us. Pag may dumadaang pagsubok o problema, kasama po natin ang Panginoon. Sabi po sa James chapter 1 verse 2 to 4, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Mag-rejoice daw po tayo. Grabe po, iba po talaga yung standard ni Lord, no? May pinagdadaanan ka pero masaya ka. Bakit? Dahil sabi po dito, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ang atin daw pong pagiging patient, yung endurance natin, mas lalong nag-grow, tumatatag. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen? Magalak ka kapag may testing, kapag ang ating pananampalataya ay nasusubok. Sabi po ng Panginoon, sabi ni Lord Jesus sa John 16:33, no? Ano po sabi ni Lord? In this world, you will have tribulation, you will have trouble, you will have trial, but take heart. Sabi ni Lord, take heart.
For I have overcome the world. Amen. So, this is the promise. Testing isn't meant to break you. It is actually meant to prove you. Wow, I love that. Gusto ko po yan. I love this. Testing isn't meant to break you. It is meant to prove you. Ano po ang ibig sabihin nun? Para ma-prove po ang ating character, ma-prove ang ating pananampalataya, ma-prove ang pasensya mo. Kapag ang iyong pananampalataya ay nasusubok, ang iyong pasensya ay nasusubok, kasi, itong asawa ko kasi, siya naman talaga yung mali, siya yung may kasalanan. Pero sabi ni Lord, magpatawad ka. Lord, ito nga ang mga anak ko, kukulit, di nakikinig. Ilang beses ko nang sinabihan, sabi ko, wag dyan di nakinig, ayan tuloy. No? When your patience is tested, when your trust is tested, iniririin ako lang po. Kasi makulit din po ako. Hindi rin po ako nakikinig sa magulang. Matigas po ang ulo ko. Kaya gets ko po yung mga magulang na no? Hindi mo nakaka-relate dyan, mga magulang, kaway-kaway po, no, yung mga anak po nila, no? So, pagpasensyahan niyo po kami at kami po, pagpasensyahan din po namin kayo ng mga parents. Kaway-kaway po sa mga parents dyan. But what God does, He also strengthens. Kapag ang ating pananampalataya nasusubok, your faith is tested, your patience is tested, your trust is tested. Testing isn't meant to break you. It is meant to prove you. Hindi po para ikaw ay parusahan, para, alam mo yon, para po gusto lang ni Lord pagtripan ka po. No, hindi po. It is meant to prove you. Para po tayo ay lumago sa pananampalataya. Hallelujah. Number two. Yes, sabi po ni Tita Sheena, testing is considered a form of divine pruning meant to prepare God's people for greater fruitfulness, growth, and maturity. Amen. So, pruning po, alam niyo po sa puno, pruning. Si Lord tinatanggal yung mga dead branches. Yung mga magsasaka po dito or mga nagtatanim. No, alam niyo po yung ibig sabihin ng pruning, na ang Lord, may mga tinatapyas, tinatanggal, binabakbak po yung mga dead branches sa puno para po mas maging mabunga yung puno. Tinatanggal yung mga patay na dahon. So, ganun din po si Lord sa atin kapag tayo dumadaan ng wilderness, it is a chance for us na tayo po ay mag-grow. Amen? Tama po, Tita Sheena. Salamat po for saying that. Number two, the wilderness is a place of dependence. Amen? Place of dependence. Hindi po tayo magiging self-dependent at self-reliant, pero tayo po ay God-dependent at God-reliant. Amen? Ang mga Israelita po sa wilderness, guess what? Wala po silang pagkain. Wala po silang mainom. Ano pong gagawin nila? 40 years po sila maglalakad sa disyerto. Mamamatay po sila. Paano? Anong nangyari? Pero ang Lord, hindi po sila pinabayaan. Everyday, nagpapaulan po ng tinapay ang Panginoon mula sa langit. Ang pangalan ay mana. At itong mana po na to na tinapay, ay lasa po siyang honey na parang wafer. So masarap, matamis, no? Tinapay, nagpapaulan. Imagine niyo po, nagpapaulan si Lord ng pandesal. Sabi ko nga po last time, nagpapaulan si Lord ng Spanish bread. Diba? Nagpapaulan si Lord ng, ano po ba yung paborito niyo pong tinapay, no? No, mayroon pang palaman. No, may cheese whiz. Meron pong butter. Amen? Si Lord nagpro-provide po everyday ng pagkain natin. Hindi lang po pagkain physical. Lahat po ng pangangailangan natin. So tayo po ay magdepende sa Panginoon. Everyday, Exodus 16 verse 4. Nakikita po natin dito, ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkain mula sa langit. Ano pa po, nung sila'y walang mainom sa Exodus chapter 17, ano pong ginawa ng Panginoon? Sabi niya kay Moses, no? Strike the rock. Meron po isang malaking bato po doon na hinampas ni Moses, tapos may lumabas na tubig. Aba, isn't it a miracle? Nakakita na po ba kayo ng bato na hinampas mo, tapos lumabas tubig?
Si Lord po talaga, ang galing niya, no? His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So makikita po natin ang mga Israelita, hindi po sila pinabayaan ng Lord. No? Wala man po silang singkong duling, pero meron po silang pagkain. Amen. Wala po sila sigurong material na may pera sila. Siguro meron sila mga dala mula sa Egypt, no? Nag-imbak sila. Pero si Lord, nag-provide po sa kanila ng pagkain, ng tubig, ng necessity. And the Bible says, the Lord was a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Bakit po sa desierto? Kasi pag gabi mainit, ay malamig, sorry. Kala mo natin sa desierto mainit po all the time, pero pag gabi po malamig, mahangin. So ang Panginoon po, sinusundan sila ng Panginoon at meron po siyang pillar of fire. Nagpapaapoy po ang Panginoon. Sinusundan po sila ng presensya ng Lord. Pillar of cloud by day. Sinusundan po sila ng clouds kapag during the day. At kapag gabi naman po, apoy ang kasama nila. Sinusundan po sila ng presensya ni Lord. Wow. What a promise that God's presence, kahit po saan sila magpunta, ay kasama po nila ang Diyos. Ganon din po tayo, no? Kasama po natin ang Diyos in our wilderness season. So the wilderness will take away your backups. Wala po tayong safety nets, walang shortcut, walang control. Ang Panginoon lang po. No, Lord, meron po akong 5-year plan. Lord, pupunta ako dito pupunta ako dyan. Gagawin po namin itong mag-asawa, magpupundar kami ng ganito. Ito yung plano namin, no? Pero sa wilderness, wala pong ganon. Wala po. Hindi po masama magplano, okay? Hindi ko po sinasabing wag na po tayo magplano. Pero ang ibig sabihin ko lang po, kapag tayo dumadaan na sa pagsubok, minsan, wala po tayong plan B, C, D, E, F, G, no? Kung yung plan A natin hindi mag-work, I mean, wala po tayong backup plan. Yun lang po gusto kong sabihin. No? Si Lord po ang nagpapatupad sa ating mga plano. May plano po tayo, yes. Pero si Lord ang nagpapatupad. So the wilderness will take away your backups. Walang shortcut, walang control. Wala pong paghalong pagpapanggap, wala pong pagtatago, wala pong pagpe-pretend. Bakit po? Kasi sa wilderness, wala kang kahit sino, walang distraction. At ganoon din po yung maraming sa atin nararanasan po ito. Lord, feeling ko mag-isa ako. Feeling ko, Lord, wala akong kasama. Lord, akala ko ba sasamahan mo ako? Pero Lord, hindi ko mapil yung presence mo. Lord, bakit iniwan ako? Lord, bakit mahirap? I mean, ba't ganito yung negosyo namin nalugi, no? Bakit nagkaroon ng sakit sa pamilya? Lord, hindi namin maintindihan ano nangyayari. No? Sino pong dito nakakaranas no? Pero alam niyo po, pag nasa ilang po tayo, sa desierto, sa wilderness, it reveals what you actually believe. It reveals what you actually believe and depend on. At makikita po kung sino ka kapag walang nakatingin. Marami po sa atin ang nagsasabi, I trust God. Lord, nagtitiwala kami sa'yo. Lord, magtitiwala ako sa'yo. Pero, kapag tayo po ay nasa wilderness, masasabi po ba natin, Lord, magtitiwala ako kahit hindi ko maintindihan. Kahit naging ganito yung sitwasyon, Lord, hindi ko maintindihan. Bakit? Ba't yung mga anak ko nagbulakbol? Sabi ko, maglingkod tayo sa Panginoon. Pero yung mga anak ko, Lord, hindi sila sumunod sa akin. So do I trust Him? Do I trust the Lord when I don't understand the situation? At madidiscover po natin na sa wilderness, na tayo po ay nagre-rely sa mga tao at hindi po sa Panginoon. Masakit pong katotohanan nito. Nagre-rely lang po pala tayo sa sarili natin, sa mga tao, at hindi po sa Panginoon. Ang ating pong identity ay nasa social status natin. May bahay, may kotse, may sasakyan, may career. Paano po sa isang iglap mawala pong lahat ng yan? Magtitiwala pa rin po ba tayo sa Panginoon? Ang ating pong confidence ay nakabase sa validation ng ibang tao. Paano po pag wala nang nag-appreciate?
Wala na pong pumapalakpak, wala na pong nagsasabi, good job, we appreciate you, we love you, salamat. Wala na pong magti-thank you sa atin. Tayo pa rin po ba ay magtitiwala sa Panginoon? Tayo pa rin po ba ay maglilingkod sa Panginoon? Amen. Hello, may kausap po ba ako dyan? Masakit po ang salita ng Diyos, no? Pero I believe po, ito po ipaalala sa atin na ang ating pong validation, ang ating pong confidence, ang ating reliance, ang ating identity ay sa Panginoon at hindi po sa tao. Kahit hindi kayo appreciate, kahit hindi ka sabihan ng thank you, kahit wala kang ma-receive na we appreciate you, we love you, salamat. Pero si Lord, kaya Lord, approve ka. Lord, grabe naman tong trabaho na to, nagpakahirap ako. Wala man lang nag-appreciate sa akin. Lord, nasa ministry ako. Tagal-tagal ko nang nasa ministry. Ginawa ko na lahat. Nag-usher na ako. Nag-song leader pa ako. Tapos nag-ayos pa ako ng upuan. Naglinis pa ako ng banyo. Lord, nag-preach pa ako. Nagpatugtog pa ako. No? Nagpa-lead pa ako ng worship. Pero wala man lang appreciation. Minsan, no? Doon po talaga tayo masusubok. Sinasabi ko po to dahil naranasan ko pong lahat ng yan. At nararanasan. Pero at I thank God dahil po ang Panginoon talagang sobrang bait, sobrang buti po ng Panginoon sa buhay ko. And it's not to shame us. Kaya ko po to sinasabi. It is to show us that God wants to heal us. Amen? And sometimes God allows that so that we stop depending on ourselves. So God is our source. So lagay niyo po sa comment section, God is our source. God is your source. Ang source po natin ay hindi po yung naipundar po natin sa abroad. hindi po yung trabaho natin, hindi po yung connection natin, hindi po yung ating plano. Ang ating pong source ay ang Panginoon. Yes, mag-ipon po tayo. Yes po. No, mag-invest po tayo. Gawin po natin ang mga bagay na yan. Pero ang totoong ultimate source po natin ay ang Panginoon. God is our source. And if He provided before, He will provide again. Kung si Lord nga naging tapat sa iyo noon, siya ay lalong mas magiging tapat sa iyo ngayon. Magtiwala ka sa Kanya. Si Lord ang source mo. Lord, paano na yung pambayad namin sa kuryente? Lord, yung pambayad sa bahay, yung pang grocery namin, ilan na lang yung pera sa bank account ko, nag-negative pa. Nako, no? Sino po nakaranas dito nag-negative yung bank account, no? Nagka-overdraft fee pa. No? Pero si Lord, hindi ka po pinabayaan kasi si Lord yung source mo. Amen? Praise God. And number 3, dito na ako magtatapos, the wilderness is a place of preparation. Hinahanda po tayo ng Panginoon. Prepare po tayo ng Panginoon sa wilderness. So the wilderness is not where you stay, it is where you are shaped. Doon po tayo nahuhubog. Don't miss this, mga ate at kuya at mga kapatid, magkulang ko po kay Kristo. I want to encourage you. Ang wilderness, hindi po tayo mananatili dyan. Panandalian lang po yan. Amen? Good news po sa ating lahat yan, no? Alam niyo po ba na si Moses, no? Nung tinawag po siya ng Panginoon para ilid po ang mga Israelita out of Egypt, papunta sa promised land, siya po ay dumaan sa disyerto. Si Moses po, ang backstory niya, mamamatay tao po siya. May pinatay po siyang Israelite, no? Kaya po siya naging fugitive, he's on the run. Tumakbo po siya paalis ng Egypt. Kasi may napatay po siyang tao. No? So, ang Panginoon nung tinawag si Moses, wala po siyang kahit ano. Pero si Lord ginawa. Naging preparation po ni Moses yun nung siya ay nasa ilang para po sa assignment na ibibigay po sa kanya ng Panginoon. So, a wilderness is a place of preparation. Prepare po siya. Naalala niyo po sa burning bush, may nakita siyang nag-aapoy. Hindi naman po talaga totally nag-aapoy. Na burning bush, at ang Panginoon tinawag po si Moses. No, sabi po ng Panginoon sa kanya, Moses, Moses, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Sabi po ng Panginoon sa kanya, alisin mo ang iyong mga sandalyas or tsinelas, dahil kung saan ka nakaapak, ito ay banal, it is a holy ground. So, ibig sabihin, ang Panginoon, whether we like it or not,
Dadating po tayo sa punto ng buhay natin na tatawagin po tayo ng Panginoon. Bakit ko po nasabi yan? Dahil po kapag wala ka ng option, marami po ako narinig na testimony, tinawag po sila ng Panginoon, nakilala nila ang Panginoon, na-encounter nila ang Panginoon, kailan po nila naranasan yun? Nung sila'y walang-wala na. Nung sila'y they are at the end of their rope. Yung iba po, may mga testimony po ako narinig, nung sila'y magpapakamatay na gusto nilang kunin yung buhay nila, nakilala po nila ang Panginoon. Nung sila po ay addicted, nagda-drugs, no? Ang dami po, maraming testimonies po ako narinig, no? Ganun din po ang Panginoon, tatawagin po tayo. Hindi man po kagaya ng sitwasyon ng iba, pero ikaw tatawagin ka po ng Panginoon, God will get your attention in a powerful way. Amen? Lagay niyo po sa meeting chat yan, God will get your attention. Kakalabitin ko po ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi pa ng Lord, I have seen the misery of my people. Nakita ko yung paghihirap ng mga Israelita. Nakita ko yung pag-iyak nila. Concerned ako sa kanila. I am concerned about their suffering. At sabi po ng Panginoon, I will rescue Israel out of Egypt. Kasi yung mga Israelita po, ginawa po silang mga alila-alipin sa Egypto, no? They were unfairly overworked. At ang Panginoon nakita po na kailangan nilang paalisin. Kailangan silang paalisin doon. At sino po ang ginamit ng Panginoon? Ginamit po ba ni Lord yung pinaka-qualified, pinaka-magaling? Hindi po. Gumamit po siya ng isang tao na nagngangalang Moses. Amen. He chooses Moses to go to Pharaoh. Ibig sabihin, ang Panginoon kapag tinawag po tayo, hindi po siya tumitingin sa ating pong background. Ay dapat nakapagtapos ka ng kolehiyo, dapat matalino ka, dapat magaling ka magsalita, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi po. Si Lord gumamit ng isang murderer. Si Lord gumamit ng isang tao na hindi po marunong magsalita. Sabi ni Moses, Lord, nagsistutter po ako, di pa ako marunong magsalita. Sabi ni Moses, who am I? Sino ba naman ako, Lord? Who am I? Who am I that I should go to Pharaoh? Pero sabi po ng Panginoon, ito po ang pangako niya, I will be with you. Ito po ang pangako ni Lord sa ating lahat na gusto ko pong sabihin na kapag tayo dumadaan sa wilderness, the promise of God is with you. God is with you. Minsan naramdaman ko po, sabi ko, Lord, nasaan ka? Malayo ka, di kita maramdaman. Lord, have you forgotten about me? Natanong ko po yun sa Panginoon, not out of unbelief, but because deep in my heart, hindi ko po maipaliwanag ang mangyayari sa buhay ko, pero the Lord promised me. Sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi kita kailanman iiwan, anak. I will be with you. Wow, what a wonderful promise from God. Kaya po, nakakatayo po ako ngayon by the grace of God because the Lord said, sasamahan niya ako. Yes, may suffering, may wilderness, pero ang pangako po ng Lord, hindi niya po ako iiwan. Kapag tayo rin po, hindi po tayo iiwan ni Lord. When Moses feels unqualified, he doesn't focus on Moses' ability. He promises His presence. Kasama po natin ang Diyos. Hindi ako malulunod, hindi ako masusunog. Anong sabi? Kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Kanta po yun, di ba? Naalala niyo po ba yung kantang yun? The Lord is with you. The wilderness is not your punishment. It is your preparation. Lord, bakit mag-isa na lang ako? Lord, bakit wala akong kasama? The wilderness is not a punishment from God. Hindi po tayo pinagtitripan ni Lord. It is actually our preparation. So kung pakiramdam natin, we feel forgotten, we feel overlooked, we feel stuck, ano man po ang ating nararamdaman, pine-prepare lang po tayo niya ng Panginoon. Hindi po para parusahan tayo, pero para i-prepare po tayo. Amen? God says, I am not finished with you yet. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. The same God
who led us in will lead us out. The same God who started the work will complete it. Ang Diyos na nagpaumpisa ng mabubuting bagay ay siya ring magtatapos nito. He will complete it until the day of Jesus. May kanta po yan no? He who started the work will complete it until the day of Jesus. He who started the work will be faithful to complete it in you. Diba? Hindi po ako singer. God says, I am not finished with you yet. The same God who started the work will complete it. We will not be stuck forever. We will not be confused forever. We will not struggle forever. We will not be overlooked forever. Lord, hanggang kailan? Tinatanong natin, Lord, hanggang kailan ba to? Pero sabi ni Lord, hindi ka mananatili dyan. Tatapusin ko ang pinasimulan ko sa buhay mo. Wow, what a wonderful promise from the Lord. And one day, you will look back and you will realize that the hard season has built you. Na-build lang po tayo, nahubog po tayo ng mga hard season sa buhay natin. Yung mga lonely season na pakiramdam natin, mag-isa po tayo, nahubog lang po tayo yan, na-shape lang po tayo yan. And our confusing season ay nag-prepare po sa atin. Ano man pong season yan, hard season, lonely season, confusing season, wilderness season, name it. Meron pong ginagawa ang Diyos behind the scene. Hallelujah. Philippians chapter 1 verse 6. And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Amen. The Lord will complete what He has started in our life. And lastly, sabi po ni Lord, forget all that. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi po para kalimutan po natin yung mga nangyayari na masama or mapait or para kalimutan natin ano man pong mga nakaraan natin, no? Pero si Lord kasi meron po siyang gagawin pang panibago. Kaya sabi niya, forget all that. Paano ka makakapag-move forward kung inaalala mo pa yung nangyari sa nakaraan? Amen po. May kausap po ba ako dyan? I believe the word of God is speaking to each and every one of us po, no? Sabi ng Lord, it is nothing compared to what I am going to do. I am about to do something new. Sabi ng Lord, see, tingnan mo. I have already begun. Do you not see it? Hindi mo ba nakikita? I will make a pathway through the wilderness. And here's the thing, sabi po dito, pathway through the wilderness. Sabi ko nga po kanina, sa disyerto, sa ilang, may tubig po ba doon? Wala. May pagkain po ba doon? Wala. May puno po ba doon? Wala. Disyerto nga Pero sabi ni Lord, gagawa ako ng daan sa disyerto, sa wilderness. Ibig sabihin, God will make a way where there seems to be no way. Wala ka makitang daan. Paano mangyayari, Lord? How? Pero God will make a way. I will create rivers in dry wasteland. So again, dry wasteland. No, tagtuyot. Paano magpapadala ng ilog ang Panginoon doon? Napaka-imposible. Sa disyerto, magkakaroon ng tubig. Magkakaroon ng ilog. Imposible. Pero si Lord, kaya niyang gawing posible ang mga imposibleng bagay. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. God is doing something new. He has already begun. Pinasimulan niya na. Nakikita niyo na po ba kung paano po kumikilos ang Panginoon? Sa mga napaka-imposibleng bagay, God is doing something. He is preparing you for something. Amen? Hallelujah. Wow. Hindi ko na po matatapos. No? Ito na po yung end ng aking pong share. Pasensya na po, napahaba po ako. Pero I pray na paalalahanan po ulit tayo ng salita po ng Panginoon. That He is doing something new in our life. And I am prophesying po sa bawat isa sa atin. We will reach our promised land. Sasabihin ko po ulit, we will reach our promised land. Amen. Ano man po ang pinangako po sa inyo ng Panginoon, you will receive your answered prayers. You will receive your breakthrough. You will receive what the Lord has promised to you. You will reach your promised land. In Jesus' name.
Amen? You will come out of the wilderness. Hindi ka magtatagal dyan, hindi ka mananatili dyan. Dahil po ang Panginoon ay dadalhin ka sa next level. In Jesus' name. Amen? Hallelujah! Praise God! Sino pong pinagpaala po ng Panginoon dito? Praise the Lord. Hindi po tayo po ay manalangin. We will extend po for